Guys, panoorin nyo ang video na ito dahil may makukuha kayong lesson dito para sa mga future travels nyo. Dahil nagsalita na nga si Pukirat sa pagkakadinay entry niya dito sa Dubai Airport or dito sa United Arab Emirates na hindi daw talaga niya alam na ganun ka-strict dito sa Dubai. Marami din kasi nambabash sa kanya. Ang dami natatanong bakit anong nangyari, ano ba yung reason, ano ba yung nangyari. So hindi ko po sinasabi, kasi sabi niya hindi porket vlogger daw makakapasa agad. Hindi ko po sinabing ganun, hindi ko po sinabi na porket nagva-vlog makakapasa po sa immigration. Hindi ko sinabi, at it's my first time. Hindi ko po alam kung ano yung kung gaano sila ka-strict nung time na to, at wala kaming alam ni Mami Hera kung ba't gano'n talaga sila ka-strict. Hinarang lang po kasi kami doon, tapos pinapunta kami, akala namin may site interview lang kasi akala namin random checking lang siya, pero yun nga nangyari. Pero to make clear things out, I will answer your question, yung mga concern. At one thing that I should give din kay ate, na instead of, I don't know kung attacking siya, pero instead of saying negative words tungkol sa mga nangyari, let's try to educate na lang po, turuan na lang po ako kung nagkamali kami, or wala kami masyadong info about Dubai kung paano makapunta doon. Pwede naman po kaming turuan, like Ma'am Ate Jade. May video naman dito ang isang IO expert para di content creator at makatotohanan ang lahat ng mga content niya tungkol sa immigration sa Pilipinas. At nasagot din dito ang tanong ng mga kababayan natin sa comment section na kung bakit sa Pilipinas pa lang daw ay hindi ito na-offload or hindi na-offload si Pukirat na alam na ng mga IO na naka-cross dress ito. Okay, next passport please. Uy! Kilala kita! Ikaw si Pukirat, diba? Iba yung itsura mo dito. At ang haba pa ng kuko mo. Saan ka papunta? Dubai? Okay, first time mo doon? Sige, meron kang ticket ka? Patingin? Visa? Saan ka magsistay doon? Okay. Oh, bongga! Para. Oo, mag-iingat ka lang doon, ha? Bawal doon ng ganyan, alam mo na. Na-assume ko, alam mo naman siguro yung mga rules doon, ha? Bawal yung ganyan. Sa Pilipinas lang yan, ha? Sige. Okay. Enjoy. Nanonood ako ng mga vlog mo. Sige. Enjoy. Madam, ba't mo pinayagan yun? Eh, naka-cross-dress. Oh. Hindi ba nakita? Naka-cross-dress. Ba't mo pinayagan? Alam ko. Ganito yan, ha? Pag in-offload ko yan, vlogger yan eh, di ba? Pag in-offload ko yan, gagawin akong content niya. Tapos lahat ng tao, buong bansa, buong mundo, lahat ng Pilipino sa buong mundo, lahat mga OFW, lahat sila, pati mga immigrant sa ibang bansa, kahit na yung mga citizen na sa ibang bansa, i-condemn na naman ang mga IO. Sasabihin, ay hindi pinayagan si Pukirat, bla 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 bla. Hinayaan ko na. Alam naman niya yung rules sa UAE siguro na pang-Pilipinas lang yung ganyan, na bawal ang cross-dress. Diba, te? Hinayaan ko na. Okay? Kung may isip siya, alam niya yan. Okay? Sana nga lang hindi siya ma-deny. Pero for sure, sana alam niya, nag-research siya. Okay? Pinayagan ko na. Kasi complete naman siya ng documents. Yeah, narinig mo naman, diba? Sinabi ko sa kanya, winarningan ko siya. Diba? So, hindi yan. Okay lang yan. Sana tanggalin niya yung makeup niya, tanggalin niya yung kuko niya. Diba? Mag-ayos lalaki siya pagdating niya doon. Okay? And ano ba talaga? Nalilito ako eh. Kasi pag i-offload ng mga tao, magagalit sila. Diba? Oh, tingnan natin kung makakapasok siya doon. Kung tatanggalin, buburay niya yung mga makeup niya. Next. Ito naman yung video na nagawa ko tungkol kay Pukirat at may matututunan tayo dito. Dahil nga hindi lang siya ang Pinoy content creator ang pumunta dito sa Dubai at na-denied entry or hindi pinapasok sa Dubai Airport at pinabalik or pinadeport pabalik sa Pilipinas. Isang kababayan nating content creator sa Pilipinas na si Kier Garcia o mas kilalang Pukirat na denied entry dito sa Dubai Airport at pinabalik or pinadeport pabalik sa Pilipinas. Bakit?
Ang sagot guys, dito sa Dubai or dito sa bansang United Arab Emirates ay hindi naman sana siya madidenied sa pag-entry sa Dubai Airport. Kung angkop lang ang kasuotan niya at ang itsura niya sa kanyang gender bilang male or lalaki. Actually, hindi naman bawal o hindi naman sila masyadong mahigpit sa mga bakla dito sa United Arab Emirates. Pero mahigpit na pinagbabawal dito ang cross-dressing. Na isa kang lalaki pero nagdadamit ka ng pababae, naka-makeup at naka-cutex. Talagang madidinay ka sa pag-entry sa Dubai Airport. Alalahanin natin guys na ang United Arab Emirates ay isang Muslim country. Kaya dapat igalang natin at respetuhin ang mga batas nila, patakaran at kanilang tradisyon. Kaya sa mga pupunta dito sa UAE ay dapat i-research nyo muna ang mga bawal at hindi bawal para hindi kayo magaya kay Phuket. For deportation siya. Actually, dapat ka gabi pa pero walang flight, so... Pupunta kami ng Thailand. Saan yung Thailand? Diyan sa ano? Joke lang, punta kami ng Dubai. Tapos sobrang tibay ng maleta namin kasi kanina pa kami 2 hours na kami nakaupo dito. Pero tignan nyo naman ko, di ba? Ito yung luggage ko. Super ganda niya. Ano siya, parang... Maganda to. Ano to? Tea parter. Actually, gusto nila akong padalhan. Gusto nila akong padalhan ng mga bags sa pang-organize ng bag. Kaso nga lang, sabi ko, hindi na makakaabot kasi magdudubay na ako in 1 week. Nag-check out ka na lang. Tapos dito na ako naman Parang ganda, no? Sakay ka nga. Ah? Papa. Kuya, dyan lang po sa Cubao. Hindi din. Pati ang ang liit na rin. Tingnan mo yung mga ano, oh. Diba? Pasabo. Ba't may sticker yan? Pero ang ganda. May free sticker kasi. Ay, may ano to, may saksakan. Ayan. May free sticker siya. Ay, may ano siya? May port? Yeah, may port. Ayan. Ay, USB. Tapos meron dito. Type-C. Ay, meron. And this one, ito sa ano to, tawag dito, bigay sa akin ni Seth. Diba ang ganda? Perfect. See you sa mga taga-Dubai. Finally guys, nandito tayo sa Dubai for the second time. Yeah! Phuket, ang nag-isa kanina sa immigration. Phuket! Ay! Nasa Dubai to? Ano nakapasa sa immigration? Nasa mo na. Ang saya, nakabalik ulit ako ng Dubai for the second time. Pero medyo sad lang dahil si Phuket is naiwan doon sa airport na closed door interview lang siya ng immigration. Pero sana makatuloy siya dito. Sana naman kasi meron naman kami nakakausap sa loob. So, sana lang talaga. Karoon lang ng kaunting problema pero hopefully maayos siya at para magawa talaga namin kung ano yung pinunta namin dito sa Dubai. So, hindi ka na ikikwento kung ano yung nangyari. Si Phuket na bahala magsabi kung gusto niyong i-share. So, babalitaan na lang namin kayo sa mga grandparents namin dito. Yun lang. Regarding sa nangyari kay Phuket dito sa Dubai, kasi Maria nag-comment, sabi niya, sana i-disclose nyo pa rin yung naging problema sa party Phuket para maging aware din yung iba if ever at naiwasan kung ano man yun. Use your platform for awareness, hindi lang puro affiliate. Para may galit ka. Actually guys, gusto man namin magsalita pero it's not our story to tell. Hayaan natin si Phuket yung mag-explain kasi personal yon, nakaka-trauma yon kung ako man yung nasa posisyon niya. So, hindi dapat sa amin, hindi dapat sa akin manggaling yon. So, ang maibibigay ko lang po na update about kay Phuket is pabalik na po siya ng Philippines mamayang gabi yung flight niya kasi nga for deportation siya. Actually dapat ka gabi pa pero walang flight, so mamayang gabi. So yung ibang information, hayaan natin na si Phuket yung mag-discuss kung gusto niyong i-share kasi nga again personal yon, or si Ma'am Hera kasi siya yung talagang ginawa yung lahat para, alam mo yon, para magkaroon ng kahit kaunting chance na mapapasok dito. So, yan lang. So, hello mga ate ko Phuket. Ay, nandito na ako ngayon sa airport. Sa Philippines na ako. Thank you, Lord! Grabe. Ano, sakit ang katawan ko, masakit chan ko kasi gutom ako, wala akong kain te. Ngayon, magbubuk ako ng Grab. Nandito ako sa Grab station. Tapos kakain lang muna ako kasi wala akong matinong kain te for almost 9 hours. Hindi 10 hours na ako walang kain. Yung kanin, tsaka yung totoong kanin. Tapos gusto ko magsabaw. So yun, thank you so much pala sa mga nag-chat sa akin sa IG din, tsaka sa Blue App ko. Kamusta daw ba ako? Hindi ako makapag-reply kasi walang signal din naman sa airplane. So ngayon lang ako makakapag-update. Thank you so much. I-reply ko sila kasi scared din sila for me. Hindi yun na. Thank you Lord that I'm safe. Thank you sa mga nagkamusta sa akin. Happy lang ako nandito na ako sa Pilipinas ulit at yun. So yun, abang
update ko pa yung mamaya pag nasa, ano na ako, sa Airbnb. Tsaka wag nang wag nang mag-suspend kung anong mga eksena kasi everything happens for a reason. Lahat naman siguro may rason kaya nangyayari to. So, maniwala na tayo sa plan ni God. So, bye-bye. Ganito din ang naging karanasan ng isang kababayan nating kilalang tattoo artist sa Pilipinas na na-denied entry sa Dubai Airport dahil sa kanyang itsura at hindi ma-scan ang kanyang mata dahil nga sa eyeball tattoo. Dubai treat us like immigrants and criminals. We didn't do anything. We just want to visit Dubai and we want to tour ganyan. Yo, what is up? It's your boy, Solar Boy. So ayun, nandito nga tayo sa Dubai Airport at makikita nyo naman sa Bilyones ang aking asawa medyo problemado dahil nga hindi ma-scan sa immigration yung mata ko para makapasok as a tourist for 4 days. So may visa naman kami kaso nagka-problema daw sa pag-scan nila, dito ma-scan yung mata ko. Kaya ito dito na nagsimula yung aming problema kung saan na kami dinala niyan. After ng biyahe namin from Manila to Beijing to Dubai, bali nasa 20 hours siya tayo. Bali nakarating kami dito sa airport ng Dubai mga 4:30 to 5 AM kasama yung mga pag-delayed flight tsaka yung mga pag-waiting namin. At eto na nga, dito lang kami nilagay sa holding area. So marami kami nakasama dyan na iba't ibang case na naka-hold yung mga passport nila. At sa sobrang puyat na rin, tamang tulog na rin ako dyan at sisa nasa may female area. At eto makikita nyo dyan yung mga female section kasama yung mga bata. Actually marami kami gustong tanong kung bakit ganun, bakit ganito sa immigration kaso sobrang hirap nila kausap, mga suplado medyo masusungit. Grabe, sobrang iba ng culture nila. Tsaka yung sistema nila dito sa Dubai napakagulo. At medyo hindi pa rin ako makapaniwala dyan kasi pagkakaalam ko open country na to. Ha? Na-request mo? Oh. Sa Pilipinas niya ito gawin. This is what you call airport tour. Hiling, saya-saya. Huwag ka mag-alala, web. Sasamahan kita. Sasamahan kita. Ha? Huwag ka mag-alala. Kahit ikaw lang na-deport, sasama ako pa uwi. Siyempre hindi kita iiwan. Very good. Ano ba yun? Ako lang tutuloy. Hindi pwede yun. Grabe to nangyari sa amin ngayon, guys. Hindi ko akalain. Sa palabas ko lang ito napapanood din. Sa movie lang. Yung mga nakuhold sa isang kwarto na sobrang tagal. Tapos pinagpasapasahan yung passport namin. Grabe. Goodbye, Dubai. Ba't nga ba? Tayo do-deport. Ba't nga ba? Hindi nila mascan yung mata ko. Yun lang. Toothbrush. Sa Hong Kong naman tsaka sa Taiwan pwede. Dito lang di pwede. Alright. My good friend. So ayun, may naging tropa nga tayo dyan kasama natin sa holding area at pinapaliwanag niya nga yung sa kaibigan niya nakalusot naman kahit may eyeball tattoo. Then at baka daw hindi lang talaga ako trip nung immigration. At sinabi ko rin sa kanya na parang okay naman yung eye scan ko. At parang hindi lang talaga ako trip papasukin ng immigration. At eto kahit paano in-enjoy na lang namin yung duty free dito kung ano mga bagay na pwede namin enjoy kahit hindi kami nakalabas ng Dubai. Actually si Sabilyones yung asawa ko pwede siyang lumabas pero mas pinili niyang makasama ako. Sabi nga namin mas magiging mahirap sa amin pagka magkahiwalay kami. Kaya naman kahit naging palaboy kami dito sa airport sa Dubai masaya kami dyan. Walang ligo basta masarap pagkain. At nalaman nga namin na hindi nila naasikaso yung flight namin pabalik agad ng Pinas. Kaya nga dito muna kami matutulog sa sofa ngayong gabi. Napakalamig nga dyan kaya maaga rin ako nagising at nag-almusal. Kaya naman wala kami magagawa dyan kundi puro cash your paper dyan para sa aming pagkain. Meron pala sila, veggie Day 3. Day 3 at Dubai Airport. No ligo, no toothbrush. Bagong palit ang medyas. Yeah. At panty. Yeah. Pag-asos pa. Ano ba nangyari? Ba't hindi ako pinapasok? Ang tawag doon na na... Discrimination. Hindi na Totoo naman eh. Hindi talaga
Ang tawag doon? Sinasabi mo? Refuse. Na-refuse ako. Una, pagkakalam po ng UC dahil sa hindi maskan yung mata ko. Pero nung bumalik ako sa immigration, bagong set ng mga mga officer, tinignan nila yung record ko. Binasa nila doon na refuse daw pala ako. Sabi ko kasi baka pwedeng i-rescan yung mata ko. Baka kung yun lang ang problema, pwede rescan. Nag-refuse sila na i-try kasi nga daw dahil na daw pala sa tattoo mo. Oo. Ayaw na nilang i-try mag-scan kasi nga yung tattoo mo na yung problema, hindi lang yung mata mo. At after niya, nag-decide kami na humanap ng maayos na matutulugan. Tsaka makaligo na rin ng matindi. Kaso nga lang wala sa amin yung bagahe, kaya yung damit namin ay yun pa rin. Ano? Don't do that to us. Mga pag-away na talaga ako, Web. Grabe, oo nga. Oo nga. Rin kanina naghihintay kami sa migration dito sa China. We have a 7-hour flight. We didn't eat anything. They don't give us food in the airplane. Uy, pareho tayo. So, Pareho tayo. Ako naman. Sabi ko, we need to eat now. What's happening? It took so long. We didn't do anything wrong in Dubai. Pareho tayo nang naisip. Ako naman, why are you why are you keep us waiting here? Ganyan. Tapos, Dubai treat us like immigrants and criminals. We didn't do anything. Parang nagbabatrip na ako. Why are you doing this to my husband? We just want to visit Dubai and we want to tour ganyan. Tapos why Dubai treat us garbage there in the airport. So maging paalala ito sa lahat ng mga kababayan natin na gusto mag-travel papunta sa ibang bansa. Sa kahit saang bansa man yan. Alamin ang mga bawal at hindi bawal para hindi masayang ang effort nyo at ang pera nyo.